wala mag-aalaga sa aking papa, at least may mag-aalaga sa aking anak. Hello mga Mamsi, this is Mami Weng again. Kumusta po kayong lahat? Medyo matagal tayong hindi nagkita. Yes, galing po ako sa Okinawa last 2 weeks ago. Yeah, I think that was 2 weeks ago. 5 days lang naman ako doon. So, may pinuntahan lang po anniversary nung online business na ginagawa ko. Yung company po, 50 years na. 50 years anniversary. So, masarap maki-join pagka ganung yung anniversary na 50 years na nakasali ka. Well, ilang taon pa lang po ako sa kanila. Siguro, yung online ko is 4 years. Pero yung business, kung kailan ako nag-umpisa talaga sa kanila, 10 years ago. But that time, hindi ko po ginagawa kasi nasa offline ako. Ang hirap po ang gawin yung offline business. So, nag-shift ako sa online business nung malaman kong meron palang online. So, it's easier, it's doable. So, I'm fine doing it. But I'm still doing the offline though. So, anyways, yan. And then after nun, pagbalik ko naman galing sa Okinawa, nako, nagkasakit ang lola. Sa pagod yata or nanibago ako sa weather. Kasi naman, napakainit doon. Tapos yung mga kasama ko sa room, sa hotel room, grabe mag-aircon. Parang winter. Kumbaga, hindi ako sanay nung ganon. Nagkasakit ako. Yung pagbalik ko dito, medyo nagpahinga ako. At kahit pilitin kong gumawa ng video, wala pa rin. So anyway, bakit ba ako nag-video ngayon? Medyo okay na po ako. Thank you so much. Thank you Lord, of course. Well, gusto ko lang i-share sa inyo, 'di ba, sa mga hindi nakakaalam. I'm a single mom. So, yung anak ko, na 7 years old, siya ang kasama ko sa kwarto. May sakit ako, 'di ba? Alam yung ang sarap sa pakiramdam na hindi ka nag-iisa. Yung anak kong 7 years old, inalagaan niya ako. Ang sarap, 'di ba? Parang I feel so special. Dahil nga alam niya nagmamassage ako, so alam niya naman na for me, massage is kind of healing. Nagpamassage ako sa kanya, so minassage niya naman ako. And then after noon, kasi nung last Sunday ako nilagnat, medyo, umayos ang pakiramdam ko after niya ako i-massage. And then, ayun, like every other day, nagpapamassage ako sa kanya. Or at least, hinahawakan niya yung likod ko. Kasi talagang, ang tindi ng ubo ko, nanibago talaga ako sa feeling. Anyway, yun lang po ang gusto kong i-share na yung para sa iba kasing mami, burden sa kanila yung anak. 'Di ba? Konti lang naman siguro yung ganong nanay, no? Kung ikaw yung nakakaranas na lagi mong nasisigawan yung anak mo, napapagalitan yung anak mo, like para sa'yo parang burden siya. Pero yung moment na ganito, yung moment na kailangan mo siya, lalo pat single mom ka, ang sarap-sarap sa feelings na andyan sila or siya, yung anak mo, sa tabi mo. So, yun. Wala, I'm just proud. Diba? Hindi naman siguro maging masama mag-proud ngayon, diba? Yeah, I'm proud mama na ganun yung anak ko na though kasi naging baby ko siya, medyo maedad mo talaga ako, 44, nung pinanganak ko siya. Diba, kasi nung nagbuntis ako, ang dami nagsasabi na, bakit ka pa nagbuntis? Diba, dapat ini-enjoy mo na yung buhay mo. So, kung nangyari to ngayon yung ganyan na magkakasakit ka, diba, parang ang sad-sad pag ikaw lang talaga mag-isa. Ayun, appreciate things, appreciate. It happens. Kung nagbuntis ka, it's a gift from God. Accept it, diba? Receive it with all your heart. Yung akalain mo na aalagaan mo, siya naman pala yung mag-aalaga sa'yo. Yun lang, siguro hindi ko naalagaan niya ako for life kasi syempre magkakaroon din siya ng sarili niyang family, di ba? Ang sarap lang sa pakiramdam ng ganun na aalagaan ka pala niya.
Wala mag-aalaga sa aking papa, at least may mag-aalaga sa aking anak. And I'm so grateful for that.